Magandang araw mga kaibigan. Ito, may nagpadala sa akin ng post ng ABS-CBN News. Bago lang na i-post, 48 minutes ago. Basahin ko CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre files inciting to sedition complaint versus ex-Army Captain Clemente Dado Enrique at the Department of Justice. The complaint stemmed from Enrique's anti-government statements online through his YouTube channel, Pinoy Survivor, via Adrian Ayalin, ABS-CBN News. So, ito po, ayan may picture si General Torre. So, hawak-hawak niya yung complaint sheet ba ang tawag niyan. So, salamat sa kaibigan ko na nagpadala nitong para ma-update. So, tinignan ko, ano ba itong inciting to sedition? Dito sa Google, inciting to sedition, yung penalty, the penalty of prison correctional in its maximum period and a fine not exceeding 400,000 pesos shall be imposed upon any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition. So, inciting yung parang nag-i-encourage. So, iba naman yung actual na nag-participate sa sedition. So, what does inciting to sedition mean? Sedition is the illegal act of inciting people to resist or rebel against the government in power. It is what the southern states, What does inciting to sedition means? The incitement to commit sedition may be done through speeches, writings, drama, or emblems. While the crime of rebellion has been characterized by the Supreme Court in several cases as a political crime, the court said that sedition may or may not be of a political stature. So, yun po ang inciting to sedition. What is the penalty to inciting to sedition? Ito na nga, yung binasa ko na kanina, prison correctional. So, dito sa Pilipinas, ang sedition is nakapalob sa provisions of Revised Penal Code, Article 139. Sedition is a crime committed by the persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or other means outside legal methods any of the following. So, ayan po ang update. Kay Pinoy Survivor, Captain Enrique Dado, yun na nga, nagsimula lang siya as vlogger, mga mag 2 years na siguro. Ang una niyang is more on yung personal experiences niya sa military. Scout Ranger trained, hindi lang Philippine Army na Scout Ranger, pati na rin yung US Army Ranger Corps. Yan ang natapos ni Captain Enrique Dado. Siya po ang baron ng PMA Class of 83. Ang baron, yun yung pinaka-mataas, yung highest ranking cadet ng PMA Class of 83. Siya po yung commander, corps commander, yung
nagkukuman kung nakapanood kayo ng parada ng kadete every Saturday. Yung pinakamataas na kadete na nagbibigay ng command, nagdadala ng parada, yun po ang baron. Okay, so bakit maagang umalis sa serbisyo si Captain Enrique Dado? Hindi siya retired, hindi siya resign, basta lang, resign pala. Ito, dahil sa prinsipyo, bakit siya maagang umalis sa serbisyo? Noong panahon ng Cory administration, nagkaroon po ng series of kudita. I think siyam na beses ata nagkudita. At yung isa sa mga kudita, yung sa Makati incident, yung ang mga Scout Rangers lumusob sa Metro Manila at later on inoccupy nila ang mga high-rise buildings sa Makati Commercial District. So tumagal yung labanan ng I think isang linggo. Kasi itong mga Army Scout Rangers, sila yung pinakamatinik na sundalo ng Philippine Army. Mga karamihan nito, mga sharpshooter. So, inoccupy nila ang mga matatas na building sa Makati. Tapos nagkaroon ng sagupaan. Maraming namatay na sundalo na sumusuporta sa gobyerno ng Cory administration. So, kailangan nila ng magaling na negotiator. Excuse me. Yung nire-respeto ng mga Rangers para makipag-negotiate para matapos na yung kaguluhan. Ang napili na government negotiator itong si Army Captain Enrique Dado. So, nasa panig siya ng gobyerno, hindi siya sumama sa kudita. Siya ang napili kasi respetado siya ng mga Army Scout Rangers. So, siya ang pinadala. Ang Chief of Staff noon, if I'm not mistaken, si General Arturo Enrile. So, yun. Gumalaw si Captain Enrique Dado at nagtagumpay siya sa kanyang misyon na nakumbinsi niya ang mga Army Scout Rangers na itigil na ang putukan. So, ito yung napagkasundoan na isa lang ang makulong. Yun lang regimental commander. Yung pinakamataas, Colonel, if I'm not mistaken, is Colonel Galvez. Hindi ko na ma-sure, basta dapat ang makulong lang yung pinakamataas na commander, regimental commander ng Army Scout Regiment, Scout Ranger Regiment. All the rest, wala nang hindi na sila makakasuhan, hindi na matatanggal. So, inako lahat ng regimental commander yung kasalanan. So, yun ang usapan. So, pumayag ang lahat. Kaya lang, after yung kudita na yun, ang nangyari, hindi natupad yung kasunduan. Maraming ikinulong. Hindi lang yung regimental commander. Okay, dito na umano yung prinsipyo. So, si Captain Dado, na nakipag-negotiate sa mga Army Scout Rangers, napahiya siya. Kasi hindi natupad yung kasunduan. Kaya dahil sa kanyang frustration, hindi natupad yung kasunduan, yun ang dahilan. Nag-resign siya from the military service. Kasi ang Armed Forces of the Philippines o ang Cory government noon, hindi tinupad yung magandang usapan. Kaya, lumabas siya sa serbisyo. Kaya kasi, sa tingin ko kung hindi siya lumabas sa serbisyo, magiging general itong Captain Enrique Dado na ito. Mababa siguro 3-star general. Ang Class 83, isa sa successful na classes ng PMA, nakaproduce siya ng 4 na Chief of Staff, 4-star general. So,
Sino-sino? Yan, General Bisaya, General Anyo, General Erebere, and General Miranda. So again, ang dami ring general sa klase nila. Yun po, ang Class 83 na ang baron, ang pinakaastig na kadete is si Cadet Enrique Dado. So ito na, napailan na siya ng kaso. Tingnan natin, dadaan pa naman yan sa due process. Tingnan natin kung ano ang mangyayari.